Well, both of those here with us in person and those who are in the provinces, because there are church, family of our church who are watching through Watch parties this time. It is with great joy and gratitude that I welcome each of you to Life Talk series. Today we embark on our very first session, Building Wealth and Career Confidence. Together, we will explore how to manage our finances and careers in a way that aligns with God's purpose for our lives. In today's world, the pursuit of wealth and career success can often come at the expense of our faith, values, and well being. However, as followers of Christ, we are called to be faithful stewards of the resources entrusted to us. This series will equip us with biblical wisdom and practical strategies to navigate financial and career decisions with confidence, ensuring that our success strengthens our relationship with God rather than leading us away from Him. As we begin, at this moment rather, I would like to extend our deepest gratitude to our resource speakers. Not just one speaker, yes, that's correct, but two sets of incredible individuals who have generously given their precious time to be with us today. Your knowledge, experience, and insights are a true blessing, and we are excited to learn from you. Thank you for your generosity and for sharing with us and guiding us in both wisdom and faith. As we begin, I encourage everyone to open your hearts and minds to receive what God wants to teach us today. May this session inspire us to manage our wealth with wisdom, pursue our careers with integrity, and embrace a life of generosity and purpose. Once again, welcome, and may God bless our time together. Now, let us invite Rona Rajang to open this program with a prayer. Brothers and sisters, let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we come before you with grateful hearts, seeking your wisdom and guidance as we begin this Life Talk series. Thank you for the gift of life, talent, and opportunity, and for entrusting us with these resources to steward wisely. Lord, Lord, as we explore the principles of financial stability and career growth, help us to see wealth not as an end, but as a means to serve you and others. Teach us to be faithful stewards, using all that you have given us with wisdom, generosity, and integrity. May our financial choices reflect trust in your provision, and may our concerns be aligned with your greater purpose for our lives. Guard our hearts against the temptations of worldliness and the pressures of this world. Remind us that true success is not measured by wealth alone, but by our love, service, and faithfulness to your calling. Fill us with contentment and a spirit of generosity, so that we may bless others as you have richly blessed us. Lord, we invite your presence into this discussion. Open our minds and hearts to learn, grow, and apply these teachings in ways that honor you and you alone. May all that we do bring glory to your name. We pray all these things in the mighty name of your Son, Jesus. Amen. Thank you, Rona. Building Wealth and Career Confidence. So dalawa ito, no? Dalawang program, dalawang set. This first segment lays the foundation for financial stability and career growth through the lens of Christian living. Very unique tong discussion natin kasi yun yung ano niya, no? Pinaka-highlights that those who will be speaking here are disciples. Together, we will explore biblical principles of stewardship, gain practical financial management skills, and discover how to align
our career aspiration with God's purpose. By the way, this is not something that mababasa natin sa libro because this is the life of our brothers and sisters that they will share it today. What are the key focus areas of our discussion? Biblical stewardship, that is managing God's given resources with wisdom and faith. 2, practical financial management, applying biblical principles to budgeting. Budgeting, no? Saving, sana marami kayong saving. And kapag maraming pera, investing. Don't make your money stay in a closet. Career and faith balance, pursuing career success while staying grounded in spiritual priorities. And last but not the least, overcoming materialism and worldliness. Choosing generosity, service, and contentment over societal financial pursuits. Right, Lorna? Yeah, that is so true. And sana pag-end ng ating discussion, yung ideas na mga i-embrace natin ay, una ay mag-trust tayo lagi sa provision ni God. Ano man ang figures ng laman ng yung mga bangko, still our trust will be in the provisions of God. Pangalawa ay magiging tayong good stewards sa ating time, money, and talents to serve God and others. At sana ma-align din after the sharing ng second set ng ating resource skirt, ma-align yung careers natin, especially for our Yo Pros, ma-align yung career natin with faith-driven purpose and grounded with integrity. And then the last, make generosity a lifestyle, using financial resources as tools for our ministry. Pwede ba tayong maging successful sa ating career and business? Oo naman. Well, but being a committed, faithful disciple? Oo naman, bro. Maririnig natin yan mamaya. Well, that's what you're going to see today. Through the testimonies of our resource speakers and the application of biblical principles, we will learn how to steward their time, resources, and God-given purpose wisely, fostering both professional success and spiritual growth. Our prayer is that this discussion provides practical insights and spiritual encouragement, equipping us to build wealth with confidence while staying faithful to God's calling. Ayun, yan yung overview na pag-uusapan natin ngayon. And then, sa gitna po ng ating discussion, magkakaroon po tayo ng opportunity to ask questions. So medyo techy na tayo, just the last part, gagamitin pa rin natin yung Mentimeter. So paano ba siya gumagawa? So yung Mentimeter ay nakikita nyo dyan sa screen. This will help us to facilitate your questions. You can submit your questions anytime throughout the discussion. You just have to scan the QR code on your screen right now and use the link to share para maisulat nyo yung mga tanong nyo. So if you have a question for a specific speaker, say, I want to ask speaker number 1, isulat nyo yung pangalan ng speaker and then your question. So alam namin kanino i-address yung question niya. So questions will be addressed during the session. And one of our generous... Nag-ask ng questions, magkakaroon sila ng gift. Meron nandoon kay ayan Jenny. na, magtanong na kayo habang wala pa. Okay, well... So feel free to engage and share your thoughts. We'd love to hear them from you. So Yes. please screen and open na po yung mga, mga And the cellphone. Mentimeter is open to our brothers Online. and sisters who are online. Watching. So please ask questions as well. Those Yes, who are brothers online and right sisters. So, to start, Well, officially- before we start, I know that this program okay, will be meron pa pala. very dynamic. You can stand up if you want. Yeah. So we prepared some snacks. So it's like a snacks on the go. You can take your snacks while listening to our speakers. So let's start. Yes, so let's introduce our two hosts for today. Let's welcome our brother. Hosts. Yes. Brother is Carlo Francisco. And of course, our dear sister, Wendy Bayona. Okay, let's welcome them. Thank you. All right. Thank you. Grabe. Ayun. Hi, Kaloy. Hi, Wendy. Yeah. Good afternoon, everyone, tsaka sa mga Good afternoon. nanonood.
sa Zoom. Yes. Hi, everyone. Okay, I think we're going to be broadcast Yes. nationwide, so Yeah. this is going to be a very interesting afternoon, Kaloy. Yes. In relation to our topic, ano ba ang definition ng entrepreneur? Entrepreneur. Yes. Okay, so everybody has their own explanation, but for me, I think giving value to everybody or to your society and at the same time earning. Yan, for me, ang entrepreneur. Okay, well, interesting definition. So, Yeah. are you engaged in a business right now, and of what nature? Okay. So, our family is into importation and government projects. Okay. Yan. So, how about you, Wendy? What kind of profession did you choose to be part in? Okay, so I'm a molecular biologist by training. Okay. And so right now I'm in biomedical research sector. Wow, very interesting. What do you do in a day-to-day? Okay. So as an example, we're for this current project at least, we're developing diagnostic assays for Okay. COVID and flu. So it's a differential diagnostic. Okay. Your day must be so busy. Very interesting. Well, sometimes. Yes. Okay. So, let's proceed. Maybe we can... okay, Let's- take your let's- seat. Let's Okay. take our seats. Sige. So maybe we can introduce our first set of speakers this afternoon. Okay, so I'd like to call on our first couple. This couple has been very serving. I'd like to call Marco and Lynn Mondihar. They've been disciples for 34 years. Very successful entrepreneur and owners of Good Hand Security. So let's let's call on and take your seats here. Good Hand Security, so they'll be distributing stuff later. So sila yung very generous. A nationwide leader of surveillance solution, including IPC cameras, NVR, PTZ, and thermal cameras. So they prioritize your security. They are passionate about leading the seniors ministry and shepherding ministry in the OCQC North while doing their business, sharing their love, faith, and commitment to serving God and His people. Okay. Grabe. Yan, we're truly blessed to have them Yes. join us, Kaloy. And also joining us today are the Sebastians. So yung journey naman nila on how to excel in service-oriented business ang isi-share nila sa atin. So let's ask them to come on up. I'll just read a bit of their bio. Okay. So Jeric and Joanne are disciples for 27 years. They Yes. founded Eloquente in 1999, which began flourishing as a catering business in 2003. Their business has served major clients such as PwC, American Express, Talos, Grab, U.S. Embassy, BPI, and Jollibee. Wow. In addition to running their business, they have faithfully led the shepherding ministry of ICOC QC South sector, demonstrating that with faith, every challenge is an opportunity for growth. Alright. Grabe yung mga panelists natin That's this right. afternoon. Excelling in their business and at the same time, parang full-time kung mag-serve sa ministry. Yes, and I've been a witness to that. Yes. And QC sila parehas no? That's right. Okay, QC. Alright, so let's begin our discussion. Let's hear from our speakers and their experiences at saka kung paano nila ni-run yung kanilang mga negosyo. We just want to ask you, how did you start your business? Or how would you know if God is calling you to do business or para ka ba sa pag-entrepreneurship? Yan. Maybe we can start with the Mondehar. Mondihars, yes. Sound. Yan. Yan, sige. So, good afternoon muna. Good afternoon, Kuya. Oh, good afternoon muna, everyone. Hi. Yan. Kuya, baka may Sige. Instagram account ka. You want them Alright. to follow. So, bro, teka, medyo malalim kasi yung tanong. Okay. So, dahil sa lalim ng tanong, hindi ko alam kung paano ko sasagutin.
sasagutin ko ba siya academically, Wow. showbiz ba, o real talk? Real talk, real talk. Real talk tayo, real talk. Alright. Sige, hi, my name is Marco. Ako po ay estudyante ng FEU. Pero at the early stage of our life, no, kami as boyfriend girlfriend in the world. We get married at the age of 19, 18 siya. So nag-stop ako sa schooling. By the way, galing ako sa FEU. FEU. May FEU ba dito? Ayan. Pero I end up nag-study ako sa nag-end up ako sa UL, University of Life. Kasi doon nag-continue yung schooling ko. Okay. So, nag-work ako into different companies. Okay. All along the way, habang nagtatrabaho, because napaaga ang aking pag-aasawa bilang pamilya, I end up na marami akong alam. And realizing na all of my experiences, these are all mga small wins na eventually, na-realize ko at the age of 25, sabi ko, pwede pala ako mag-business in the future. I can capitalize on those experiences na pinagdaanan ko. So yung mga companies na napuntahan ko, merong okay, merong hindi. Yung mga okay, sabi ko, i-apply ko to pag nag-put up na ako ng sarili kong business. Okay. So basically, yung nature ng business namin ngayon, ko and kami, these are all mga mga integrated mga products na later on nung nag-put up na ako, doon ko na sinimulan. So basically, Consolidated pala yung parang ganun consolidated siya, secrets, bro. trade secret ng mga company. Yes. Oh, okay. Yun po ang aking pinagsimulan. Alright. Thank you, Kuya Marco. very Yes, sir. Kinonsolidate tapos nag-put up ng good hands. Tama. Basically, Iba parang talaga ganun. ang experience sa UL. UL. Yes. UL. Iba talaga. University Makapag-enroll of nga sa Life. UL. Di ba? Alright. Maybe. Yes, gusto ko mag-add kung paano nag-start yung business. Actually, yung business namin nag-start sa pagre-repair ng mga two-way radio. And then yung mga clients, electronics, yung mga clients, mag-a-ask pa sila ng other items na connected sa security. So from there, nadadagdag, nag-start sa repair hanggang sa naging trading yon. Yung isang alam namin na talagang binibigyan na kami ni God ng go signal, yung isang client namin, papangalanan ko na, yung ABS-CBN, meron silang hinahanap na item. Tapos ang ganda ng order niya, ang laki. Sabi namin, isa lang po ang problema namin, wala kaming pangpuhunan. Ang ginawa nila, gumawa ng cheque, ayan na, in-cash nyo na. Wow. Diba? Ang galing. So from there, napaikot namin ng napaikot. And syempre, si God yun. Right. Grabe. Interesting story. Parang Yes. the opportunity presented itself. Oo. Parang God really orchestrated that blessing. Di ba? Para sa'yo. Alright. Alright. Thank you. Napakaganda. Inspired na ako. Okay na tayo? Inspired na ako agad. Sige. Okay, so tapos na kami. Okay. Papa. Maybe we can hear naman with Yes. the Sebastians. Hello. Magandang hapon sa inyo lahat. And kami naman, yung catering naman, nabuo yun. Actually, hindi pa kami magkakilala ni Joe Anon. Singles ministry ako noon. That was 1998. Tapos, magkakaibigan kami no, mga disciples din. Naisip namin na mag-put up ng catering. Tapos nung nalaman nila na may background ako sa food business. Actually, hindi, maliit lang na nag-aaral kasi ako noon, nag-aaral ako nung college, 1991. Third year college ako noon. Meron akong karinderya. Nag-aaral ako sa gabi, may karinderya ako sa umaga. And it lasted for 3 years hanggang binenta ko siya. Tapos, nagtrabaho ako sa corporate. Hindi ko alam kung alam yung Castrol Philippines, Gillette Castrol Philippines. Hanggang na-invite ako, naging Kristiyano ako. Tapos, put up tayo ng business, gano'n, ng catering. Kasi during that time, ang daming kinakasal ng mga disciples.
Tapos, hirap talaga sila kung saan papakasal. Siyempre, medyo budget-wise. Sabi ko, ang ganda ng intention talaga ng namin na put up ng catering, na quality, tapos na mga magsaserve ng mga disciples. Would you believe na ang wedding noon parang once or 3 beses siguro sa isang buwan? Ganon kadami. Grabe. Ganon kadami. Nagiging dating noon siguro once a month. Meron dating. Ganon kadami. Okay. Tapos, maganda naman noong una, kaso dahil pare-pareho kami may trabaho, hindi naging maganda kasi nga, nagkakaroon ng tampuhan dahil nga minsan wala, minsan isa ganun na hindi makapag-cope up. Hanggang sa sinarado na lang namin yung catering. Pero to find out, meron pala kami naiwan na utang. Tapos sa Andre Publico, yung discipler ko nung nasa QC na ako noon, sabi niya, paano niyo mababayaran yung utang kung isasarado niyo? Sabi, ituloy mo. Kaya lang naman nalugi kasi may mga ibang kasamahan niyo na hindi talaga makapag-commit. Okay. Kaya sabi niya, tuloy mo yung business. Then, parang married na tayo na, no? Married na kami noon. Tinuloy namin. Tapos, nag-decide ako, sabi ko, magre-resign ako, siya yung magtatrabaho muna. Yung sweldo niya, yun yung pambayad ng bahay, yun yung pambayad ng, ano yun. Okay. Tapos, ako, kung anong kikitain, yun yung parang savings na lang. Ako namamalengke, ako lahat. Wala akong tao pa noon. Ako yung Q-Mart yun. Ako yung magluluto, ako yung waiter, ako yung Grabe. sa lahat. All around. Define hard work, Kuya Jerry. Multitasking. As in, tapos kinikater namin, maliliit lang talaga, mga 20 packs, 30 packs. Masaya na tayo nung pag 30 packs, 50 packs. Start small. Tapos, nagli-lead na rin kami nung singles ako, nag-lead ako ng house church. Kaya naman, nagli-lead siya ng house church din, all women. All women house church. I don't know kung have you heard yung all women house church. Konti kasi sa mga brothers, di ba? Tapos, nung naging married kami, 1 year kami na, sabi ni Kevin, 1 year, wala kang gagawin. As in, enjoy nyo lang yung married life nyo. After a year, nag-lead na rin kami. Okay. Tapos singles ministry kagad yon. Tapos pinull out kami sa children's ministry. Nag-lead kami for 1 year sa children's ministry. Then napunta kami doon sa youth ministry. For more than 15 years, nag-lead kami doon. Nung pandemic na lang kami nalipat ng shepherding. Okay. Ganun. Mula noon hanggang ngayon, di kami nawala ng ministry. Wow. Habang nagninegosyo kami. No? Kasama namin si Jesse doon sa youth ministry noon. Tapos sila Peter and Minette, kasama namin din sila noon sa mga di pa sila dating noon. Binubudol pa namin sila na maging sila. Pero sila na ngayon. Tapos yun nga, may mga time na hirap talaga. Tapos, nag-umpisa kami noon sa meetings ng core, council noon, si Kevin Agot noon, Jerry, ang budget lang namin 600 pesos, kaya mo ba yon? Kami, 10 kami. Wow. Make do. Tapos, sabi ko, kaya ko yan. Maparaan. Kuya Jeric, maparaan ka. Kaya ko yan. Ako mamalengke, luto ko fish fillet, may rice, meron pang dessert yon. Kasi may matitira pang ulam sa amin. Tama. Natitira pang ulam sa amin, which is yun maganda kasi sa pagkain, may matitira sa inyo. And gusto ko ipasa kay Joan yung mga nag-uumpisa na. Sige. Tama. Okay. At yun yung side ni Kuya Jeric, no? Mamaya, ihihimay-himayin pa natin yan. Yung storya ni Kuya Jeric. And very hardworking pala si Kuya Jeric. Habang nagninegosyo, nagmi-ministry. Tama. Oh, Posible pala. yes. Kaya naman. How about si Ate Jo naman? Let's hear from her side. How did you guys start? Kasi sabi niya married na daw kayo nun. Kasi actually it's more of Jerry kasi dahil yung skill niya yun sa pagluluto. Kasi
segue lang ako. Bagong kasal kami, di ba usually, pag bagong kasal, usually tinuturuan yung mga sisters, di ba? Magluto kayo for your husband. Sa amin, baliktad. First day, sabi niya, anong gusto mong lutuin ko sa'yo? Parang sabi ko, parang hindi ito yung pre-practice namin. Ang Parang, saya. kasi ako yung unang nagtanong kasi, sabi ko, ano bang gusto mong pagkain or lutuin? Sabi niya, ikaw, ano bang gusto mo? So from there on, day one, di ako nagluto. Siya nagluluto. Okay. Ganun. Parang may naririnig ako mga sister, sana all daw. Sana all. Sana all. Hindi. It's one way of saying na doon yung makikita yung passion niya. Kung pagka gustong-gusto kasi niya yon. So sabi ko, sige, yan ang gusto mo, sige, sa'yo yan. Yeah, okay. So, that's why dun sa catering talaga, so since siya yung mahilig talaga magluto, so ang ano ko nun, sana ko po pwesto. So what will I do? So what I did was to really support him. Since pag nagluto siya, may gusto siyang mga ingredients eh. Sabi niya, eto, gusto ko ito. So, ano siya, branded to magluto. Hindi, ayaw niya yung sabihin niya, okay na to, hindi. Sabi niya, ito, hanapin mo tong brand na to, ganyan. So, ang ginawa ko was to support him. So, kabisado kayong lahat, yung loob ng SM, supermarket, sabi mo sa akin kung nasaan yun. Actually, minsan may nagtatanong, ako magsabi, doon po yun. Kasi everyday, yun yung pinaka, parang playground ko. So, hanggang sa, tinawagan ko na yung mga suppliers, nung medyo lumaki na kami, alam ko na kung sino yung mga suppliers. So, yung mga Nice. fast-moving namin, ino-order ko na sa kanila. Tapos yung mga slow-moving lang, sa groceries ko lang binibili. So, alam ko kung saan yung groceries na mura tong item na to, hahanapin ko talaga. Di ba sa Araneta, kasi Cubao kami, di ba sa Araneta naman is magkakasabi naman yung mga groceries eh. So, yun. Nice. Grabe, Kuya Jeric, ang secret sauce mo pala, si Ate Jo. Yan, sa paghahanap ng ng mga ingredients. They complemented each other in that Yes. way. Diba? Introduction pa lang yun, Kaloy. Intro pa lang yun, guys. Parang, ang ganda ng crowd natin kasi parang very attentive sila. Di ba? Alright, maybe we can start on our first question. Naman. Okay. Okay, so yun nga, for our roundtable discussion, we have a set of questions that we prepared for our speakers. So yung unang question natin for them, Kaloy, is how do you balance faith and business growth without compromising integrity? Grabe. Mondehars. Mondehars, yes. Oh, hello. Sige, sasagutin ko siya. Pero bago yun, gusto ko lang sabihin na parehas kami ni Jeric. Nag-i-start kami ng business. CEO na kami. Ay. Chairman of Everything Officer. Yan. Tayo Yun pala lahat. yun. Tayo lahat. Maabilidad. Yan, sige. Balancing Balancing faith and business growth. po. faith and Business. business growth. Yeah. Without compromising integrity. Well, first of all, dapat dapat how to be able to balance, no? Okay. Yun yung question. Yeah. The thing is, una kasi tayo naging disciple bago pumasok yung business. So, paano mo ibabalance? Actually, hindi, ang hirap po siyang i-balance. Kasi, yung pagiging disciple in itself, parang there's a bigger chance for you to succeed eh. Kasi, biblical principles plus personal values, would you allow yourself to be engaged in mga compromising transaction that Tama. na alam mo it can destroy your integrity? Yes. Diba? And as a disciple, parang for me hindi mo talaga mababalance 'yon. Because nagpe-present siya in itself na red flag na yan for you. Parang masasayang naman, 'di ba, na you have this integrity na iniingatan mo. You have this personal brand for yourself. You have your business. And then para sa isang maliit na transaction, parang hindi ko ma-imagine kasi doon sa question, paano mo hahanapin yung gray area na alam mo in the end, baka mamaya pagsisihan mo pa. Kasi yung world, paano ba niya pinipresent yung sarili niya? Oy, malaki kita dito. Oy, mabilis kumita. Malaki na, mabilis pa, pero shortcut. Okay. Kaya lang, nakataya dyan ang pangalan mo. Kung doktor ka, nakataya yung lisensya mo. Yeah. Di ba?
So pag ako ganun ako pag nafi-feel ko na this will only lead me to being compromised with God, maapektuhan yung worship ko, maapektuhan yung commitment ko. Kasi ganun yung world nagpa-function, ganun siya nag-ooperate with us. Okay. No? I-attract ka niya talaga, i-entice ka niya in such a way na pati sa commitment mo, pati sa ministry mo, mapapabayaan. Okay. Kasi kakainin ka niyan eh. Ganun ang world. No? How to balance? Well, kailangan selective ka with all the opportunities na available to you. Dapat i-discern mo, dapat ipag-pray mo. Tama ba yan? Tama. Hindi all the time na pag may magandang opportunity, grab it. Grab. And then later on, doon mo na lang pag-iisipan. No. Tama. Di ba? You seek with people who knows the business. You should seek people na may discernment, merong better judgment. Tama. Kasi no way na maibabalance mo yun eh. Kasi parang sinasabi, I am 50% for God, I am 50% of other things. So magsasuffer yung conviction mo, pati yung quality ng worship mo tatamaan. And even lalo na kung makit ka ng on stage, di ba? Parang, how do you, di ba? Parang, paano mo ipipresent yung sarili mo in a way na, di ba? Di ba? In a way na awesome ka. Pero at the back of your mind, alam mo sa heart mo, may mga little transactions ka na, di ba? Na later on will haunt you. Yes. Compromising na pala, kuya. Yes, sir. Di ba? Tama. Pero ang word kasi, hindi ganun ang approach niya kasi. Very enticing yan eh. Satan has his way of catching our attention. Tama. Doon nga yung mga real quick, di ba? Na mga rich na ino-offer, di ba? Yung mga Tama. schemes. Doon ka, pag na-scam ka, paano yung mga tao sa likod mo? Na-scam Yeah. na rin sila. So you will be responsible for that. I-carry mo yun. Di ba? What if yun kunyari, may offer, tapos ni-recruit mo yung mga members mo. Tapos, sabit pala yun. E di struggle ka, pero marami mag-struggle under you. Maraming casualty. Maraming tatamaan Yes. because of that. That's why we need to filter out ano ba talaga yung alam mong ino-offer ni God. Okay? Dapat alam mo. Okay. Pag hindi mo alam, network with people na who knows the business para you would know, in the end, alam mo, nag-decide ka talaga on your own. Kasi everything was based on your conviction and personal values. Okay. I think I have a follow-up question to that. So was this something Pwede that ba you yung learned? mag-follow up? Pwede ba Ah, yan? yes, po. Okay, sige. Yes. Kala ko take home na yan. Okay. O, sige, later. But just very quickly lang po. So, parang was this something you learned along the way? Yeah. Kasi yun nga yung discernment, Oo, di ba? eh, Parang, oo. I think as young Christians, we probably don't have that skill offhand. So, was this something that you had to learn along the way po? Yung maging selective, maging discerning. Oo. Alam mo, may mga well, ganito, no? Sa pagbibusiness po kasi, sa totoo lang po, napakadaling yumaman. Sa totoo lang po. Sa totoo lang, maraming opportunities na Tama po. nag-offer sa amin, sa akin. Gusto mo magbayaran pa tayo sa Malacanang. Gusto mo sa harapan ni Presidente. Yung mga tipong gano'n. Yung tipong worth 1 million, gagawin nilang 100 million sa resibo. Tama. So number one, sa resibo pa lang, talo na ako. Compromise. O di later on, di sikat ako, mayaman ako, 10 kotse ko, pero bukas nasa ABS-CBN ako, nire-report ako, ombudsman ako, COA ako. Eh di puro sakit sa ulo naman yan, di ba? Nag-iingat tayo doon. Why? Because we are presenting ourselves as a disciple of Jesus. Nung in-offer sa akin yon ay hindi po. Christian po ako. Happy na po ako sa piso-piso, pero survive kami everyday. Hindi ako nag-approve sa ganyang klaseng transaction. Okay. Nakuha niyo po? Yes, uncompromising. So, it's easy, di ba? Pwede. Pero, may sabit eh. O, di patay tayo doon. Ingat tayo. In fact, that is also one way of God's protecting us. Tama. Tama yun. Di ba? Kasi pasok ka. Pero alanganin. O di, paano ngayon to? Di, struggle ka rin. Tama. Mayaman ka nga, no? We went to our last year trip namin sa China for 6 days. Yung isang kasama namin, 2 ang Lamborghini.
Mm. Yung mga ganon. Kakilala ko lang pero hindi ko kaibigan. Oo. No? So talaga nagpapakita siya. Talaga namang mukha namang ano. Pero sabi ko, hindi. Nung una, na-excite ako. Okay to, maganda yung ginagawa niya. Pero later on, papasok yung, alam mo, kukurutin ka ni God, hindi yan yung tama. Grabe. Merong paraan si God para dyan. Atras ka sa ganyan. Kaya ako sinabing, kakilala ko lang, hindi ko kaibigan. Ganun po. Gusto ko din mag-share. Kung meron man kaming position ni Marco na pangalan sa opisina, bilang, di ba, usually tinatawag na business owner, president, vice president, corporate secretary. Pero para sa akin, ang number 1 na position namin ay COO. Ano yung COO? Child of the owner. Sino yung owner? Si God. Sabi, Wow. Psalm 24 verse 1, everything is the Lord. And yung lahat ay pag-aari ni God. So, kung si God ang owner, sino tayo? Mm-mm. Tayo yung steward. Wow. Tayo yung mga magmamanage ng pag-aari ni God. So kung binigyan niya kami ni God, ni Marco, binigyan niya kami ng business, yung business na to, alam namin na ang owner, ang employer namin at business partner namin, actually boss namin ay si God. So it's very hard for us to enter to any masamang transaction kasi actually talagang nakikita namin sa mata namin kung paano nagbabayaran, kung paano yung mag-o-offer kami ng isang bagay tapos gusto nila patataasin yung presyo tapos sabi, ay hindi po maganda yung quality niyan. Ay hindi, mas gusto nga namin yung mababang quality lang pero ganito ang presyo. Alam niyo yung mga ganun. Tapos bigla na, aalis na kami ni Marco, hindi na namin yun pupuntahan. Yung mga ganong bagay, nakikita, at hindi lang actually sa dealing, it's even sa BIR, sa mga employees namin, we make sure na yung benefits nila, meron sila dahil alam namin na kay God kami mananagot. And even sa BIR, I make sure na even to the last centavo, para kasi kaming hardware, na kahit maliit na tornilyo, riresibuhan namin yan. Kasi alam namin na nagre-report kami kay God, hindi lang sa BIR. Amen. Yan. Kaloy, COO. Napakaganda nung practice nila. Very good Pagiging- Grabe, very inspiring on how you guys do the business. Okay, sa COO. Sebastian's Ang na. natutunan ko, COO. Yes, pero si God ang talagang may-ari talaga nun. Yes. How about the Sebastians naman? Kasi hindi siya mahirap balansehin. Una-una, if yung convictions ang mauna, parang hindi ko masyado naging problema yon kasi lifestyle kasi para sa amin yung maging Kristiyano, no? Tapos, yung accountant pa nga namin nag-struggle sa akin Kasi pag yung babayaran ng taxes, sir, ang laki ng babayaran natin. Ba't kailangan i-declare nyo lahat to? Alam mo yung mga, kasi yung retainer namin, sabi ko, okay lang yan, huwag kang galala. Biblically naman, give to Caesar what's to Caesar. Huwag na natin problemahin yung taxes. Huwag na natin, lagi yung sinasabi, kukurap lang naman nila yan, kung saan lang mapupunta yan. Huwag nyo nang isipin yung kung saan mapupunta yon. Kasi God has been providing us so much. Tapos, test lang sa atin yun. Kumbaga, test yun is a challenge. Yung sa integrity natin, sina-challenge lang tayo ni God. Alam mo yung how sincere tayo dun sa, sa ating integrity. Tapos, naalala ko pa nga na may D-time kami noon, way back, Nat and John Navarro, naalala mo na, as in, wala kaming pera talaga noon, nag-umpisa pa lang kami noon. Tapos, D-time namin, disciple namin sila. Sabi ko, ano na kayo, or kanya-kanya lang, KKB tayo, order kayo. Tapos kami na nagtitipid kami, sabi ni Joanne, ito lang kaya namin, ito lang kasya sa pera natin. Tapos nakikita siguro nung disciple namin. Tapos in-order kami ng in-order nila kami ng drinks, in-order kami ng something para encouraging kami, tapos ngayon, God has really provided us so much. Naalala ko ngayon sinasabi ni Marco na meron kaming isang kliyente. Totoo naman kasi talaga yung business talaga kami kasi naging wedding caterer kami.
meron din kaming corporate. Pero malaki yun sa corporate namin, malaki sa gobyerno. Kasi pinakamalaki sa gobyerno. Pero namimili kami kung sino talaga yung magagaling magbayad lang. Pero totoo yun, na-offeran din ako ng, Jeric, ito yung kikitain mo, no? Pero bigyan mo ako ng blank na resibo. Alam mo yun na... and it's really tempting kasi milyon siya. Pero tama nga si Marco, no? Malay ba natin kung ano ilalagay nila doon sa resibo na yun? Sabi ko, okay na kami. Ayos na po yun. Hindi to, sigurado to, every month to, meron ka, ano mo yun, okay na po kami, no? Sa totoo lang, ano. And kumbaga, alam ko magsasuffer ang simbahan na malulukot yung buong simbahan, malalaman nila, eloquent catering, ganito nangyari, no? And hindi ganun kahirap sa amin na tanggihan yung kasi may conviction ka dapat may lifestyle mo. Kaya hindi ka dapat na mahirapan pa to balance. Sa akin naman, talagang you just really need to know kasi being a disciple, alam mo kung ano yung tama na gawin. So you just have to do kung ano yung tama. And then even si Jesus was tempted, di ba? For sure maraming temptations. Pero ang ano lang namin is just we need to provide kung ano yung syempre masarap yung pagkain and yung price naman namin, hindi naman kami mababa or hindi naman sobrang taas. Talagang yung sakto lang na alam namin. And syempre minsan may special price pa sa mga disciples. Kasi alam namin na doon kami nag-start. It was the disciples who really helped us really grow. So, and it was put up talaga for the disciples unang-una mainly. That's why, kumbaga, yung service namin sa mga disciples is really nandoon talaga, binibigay talaga namin yung service namin, especially for the disciples. Okay, thank you. Grabe. So, ang nakuha ko doon, uncompromising. No questions asked. Di ba? Parang you don't... Actually, walang compromise for both of them. Right. They uphold their integrity to God. Di ba? So, Next question. next Kaloy. question. No. Oh, grabe. Alright, number 2. Napapaano ko grabe yung faith nilang dalawa. Yes. Both of them. Kasi for you to not be swayed by the world's offer. That's right. And Talagang given rooted that ka it's a talaga. common practice, di ba? Yes. It's so tempting to give in. Okay. So question number 2 naman tayo. What are common challenges in family businesses and how can Christian values help resolve them? So I think we can prioritize the Sebastians Yes, Sebastian's naman Oo. this time. Saan ba? Yung family business, kung ano yung mga challenges. Yes, oo. Ayan. Okay. Sa amin kasi, biblical din kasi talaga na men should lead. And women should submit. And Ayun. tapos tayo as men will love them. Tapos, and sila naman will respect us. And parehas naman, meron namang respect and love for each other din naman. Actually, ako tanggap ko talaga na mas matalino yung asawa ko. Tanggap ko yun. Sa maraming bagay. Pero pag meron kaming decision, lalo na sa business, at magkaiba kami ng opinion, ang lagi niya sabihin, sige, ano ba yung plano mo? Ganun yan lagi niya sabihin sa akin. Even sa ministry, sige, ano ba yung plano mo? Ganun yun. Tapos, ang nangyayari nun, merong mga pagkakataon na okay naman, yun ang naging plano ko. Meron din naman na sablay talaga siya. No? Pero the good thing with Joanne, hindi siya, yan na nga pa sinasabi ko sa iyo. Alam mo, kung nakinig ka sa akin, hindi siya ganun. Ang gagawin niya lang sa akin noon, anong nangyari, anong plano natin. Sabi ko, kung ano na lang yung plano mo noon na yung gawin natin. Balik na back to the original. And, pero wala kang maririnig sa kanya na sabihin niya sa akin na ganito yan. Tapos, I think yung dun sa, magkaiba kami ng strength More of, para kaming sales. Pero iba yung strength ko sa tao. Tapos, siyempre, mas alam ko yung quotations kasi ako gumawa
Tapos yung menu, ako gumawa lahat ng menu. Yung pricing sa akin. Kaya about dealing sa mga customers, medyo hindi kami nung merong pagkakataon na hindi kami nagkasundo doon. Tapos nag-come up kami ng isang ibang strategy. Siguro si Joanna mag-explain nun. Before kasi, since pareho naman kaming yung background namin sales, so expected niya kasi ako noon na humarap din sa clients. Kaso hindi kasi ako, ewan ko, iba, hindi ako ganun, iba din si Jeric eh, kung siguro may nakakausap naman si Jeric, di ba, the way he deals, paano siya mag-asikaso ng client, hindi ako ganun. More on, ano sabi mo sa akin? Dekahon ako. Kung ito yung price list, yan, susundin ka yan. Siya hindi. Sabi niya sa client, wicked na naman, sabi niya eh. We would customize, ganyan. Eh ako medyo hirap na ako, sabi ko, customize. Sabi ko, paano ba yan? So parang, so inaano niya yon. So ang nangyari is, nagkasundo kami na, kasi pinipilit niya ako doon ka sa office, ganito, ganyan. It turned, ang ginawa namin was, siya yung doon, more on, ano na lang ako, parang background. Ako yung sa mga tao, sa logistics, pag-aalis kasi ang ano sa catering kasi, ang hirap kasi, you have to check yung mga tao, yung mga waiters, mga food attendants, na kapag nandun na ba sila sa venue, yung driver nasaan, nakabalik na ba. So lahat yung rota na pupuntahan nila, everything, yung timing, yung pagpasok, everything yun, yung inasikaso ko. And yung mga materials na kailangan niya sa kitchen. I make it a point na lahat ng kailangan nila, nandoon na. Yung mga suppliers, hawak ko lahat yan. Dapat nabili na yung lahat ng kailangan. So, siya yun sa harap, frontliner siya. Ako dun sa likod. Front end and back end. Yeah. Okay. Nakita ko doon, identifying each other's strengths Yeah. just to help and resolve kung ano man yung challenge. Oh, they complement each other. Siyempre. Alright. Sebastian. How about kila Kuya Sige. Marco? Yung ano nga uli yung question? Ito po. So, Ano ba yung question? Yan. Ayun. What are the Bakit common challenges in a family business? Common challenges in a Yan. family business. Well, I would say medyo unique yung sa amin. Kasi while most of our children are now part of our business, the good thing is, except dun sa daughter namin, yung isang unique sa amin, kasi 21 years ago, okay, maliliit pa sila. Oo nga. Oo nga. Anak. Ito yung ginagawa ni daddy. Diba? So may influence na kami sa kanila. Okay. And we share to them yung mga victories. We also share to them, kasi the best way to convince them, if in the future they will all mag-graduate sila from schooling, siyempre mag-a-apply sa iba yan eh. Pero sabi ko, my idea is, dapat as early as now, isi-set up na natin sila for our business para sa future succession. Okay. Para pag siyempre nagkakaedad kami, tatanda kami, they know the business. Tama. So, secrets ng business, profit ng business, ina-expose namin sa kanila. O, ito anak, simple transaction. Ganito, laway-laway lang to. Okay? And then, deliver to, kikita tayo. O, lika, kain tayo. So, the biggest advantage is, you have the same language. Yes. No, pag nasa table kayo, kakain kayo, usap. Pati sa business, nasasama namin. Except, pagkasama yung asawa nila, talagang as in big no, walang business dito. Purely family usapan to. Okay. Kasi na-out of place yung mga asawa nila eh. Okay? Except yon. Pero kung kami-kami lang, usap pamilya, usap business, nagagawa namin yon. Now, good thing about our children, kasi pag yung isa may transaction, sinishare niya sa mga kapatid niya. Ganun ang mindset best nila. practices. Gusto ko si kuya ko, sisharean ko siya ng kinita ko. Kung bumisyon ako, sisharean ko yung kapatid ko. Okay. Oh, it could be by way of money, it could be by way of gift. Nagre-regaluhan sila, masipag sila sa ganon. Nagtutulungan sila. Buti na lang, as early as now, kasi sineset talaga namin sila for the succession.
So, kasi yun ang kay sweetheart ko, lagi naririnig yun. What if wala na tayo? So, dapat naka-ready sila. No? Ayaw namin in the future, siyempre, alam natin yung minsan hindi magkakasundo. Tama. Because of the certain characters individually, no, mga Christian values, nagkakaiba-iba rin yan, level of faith, nagkakaiba-iba. So we always make sure na iisa yung heart namin towards the growth of the company. Kasi ultimately, yan yung yan yung pinaka naging sandalan na namin eh. Tama. So parang kulang na nga lang sabihin ko na alam mo anak, yung trabaho ni Papa, ni Daddy, Mami, yan ang nagpaaral sa iyo. Actually, parang ganun. Tama yun, tama yun. Parang ganun di ba? So, and sila, nagiging grateful sila because of that. Yan. Sweetheart. Common challenges, tapos Christian values, paano yon imimix ng isang disciple. Una, kung para sa isang, kung ano ang best na business partner, para sa akin, yung mga mag-asawa. Mag-asawa ang best business partner. Wow. Hindi best Paano naman po friends. kami, tita? Wala pang Hindi. asawa. Kasi, isa lang yung kaban. Isa lang yung kaban na paglalagyan ninyo. Isa lang yung goal ninyo. Lahat nakalagay, nakafocus sa isa lang. Okay. But then dumarating yung mga time na may mga challenges talaga. Ano yun? Like ako, I handle finances. Si Marco, siya yung sales and marketing. May project siya na hindi kailangan na, minsan sasabihin ko, hindi pwede yan, masisira yung budget natin. Mga ganon. So kailangan namin pag-usapan, pumapasok ba doon yung syempre siya yung boss. siya yung owner talaga. Pero ang maganda sa kanya, nakikinig siya kapag nagpapalitan kami ng mga opinion. Kasi alam namin na lahat naman yon para sa business. So, kung meron ang maganda doon, nakuha namin yon sa simbahan. Nakuha namin yon na may listening ear ka, dapat marunong ka mag-communicate, dapat matutulog kayo ng maayos, ng lahat yon kung hindi sa Christian values, yung kinikerry namin, yung dinalagay namin yung success ng business dahil din sa natutunan namin sa simbahan. Okay. And kung kami ni Marco, yung business partner, ang ka-triangle namin doon, si God. Wow. Hindi pwedeng wala si God sa tuktok kasi kailangan nakatingin kami ni Marco sa tuktok para makarating kami closer kay God. And ang result, dalawa kami, magiging close din kami sa kahit in spite na may mga challenges. Usually, ang challenges naman talaga niyan outside sa amin, yung mga employees, yung mga clients na kung may mga problem sa mga project. Pero at the end of the day, pag pinag-usapan namin, ipagpipray namin yon at lahat si God na yung bahala. Grabe. Kaloy, ang nakita ko doon mukhang in-embody na nila. Di ba? Oo. Talaga yung Christian values. Para iwas na yung mga or if the conflicts arise, importante pag-usapan. Yeah. Tsaka ang galing din kasi as early as their time doing their business, meron na silang succession planning agad. You know, how to raise, ito yan. Tsaka yung mga boundaries on when to talk about business. Importante talaga yun. Yes. Okay. All right. We have another question. I think we still have some time for this session. Yes. So maybe the Sebastians can answer this. How do you ensure that profit doesn't take priority over purpose and service? Okay. So how do you ensure po that profit ang does ganda not ng ganda ng question unang-una ako talaga laging grateful. Just be grateful lagi. Tapos kung ano man merong binigay ni God, merong alamang dumating, be grateful. Tapos na isipin mo lagi na hindi naman sa iyo 'yon. Tapos to stay low key. Maging humble. I mean, kasi talagang papasok sa utak niya talaga yun eh. Papasok talaga, dumating sa akin yun na, uy, dahil natin pera. Tapos, stay low-key. Huwag muna kayong bibili ng branded, na brand new na sakyan. Kasi once na bumili ka agad kayo ng brand new, tapos utangin nyo sa bangko, hindi nyo naman papaikot yung puhunan nyo. Tapos, kami noon, unang-unang sasakyan namin noon, second hand lang.
Naghanap kami ng magandang sakyan sa bangko, pili namin cash. Vios, 2005, 4, 2000, ganun. Tapos pag akala ng mga tao, bilhin namin brand new, pero bilhin namin murang-mura lang, halos half the price na siya. Tapos, necessity na kasi sa amin during that time, hindi siya luxury. Tapos laging mo maintain na makatulong, makapagbigay. Laging practice yun nun. Practice talaga, give your time, give your money, kung ano yung need ng simbahan. I think yun para yung kinikita nyo, hindi, alam mo, hindi ma-hamper yung pagtulong natin sa simbahan din. Thank you. You next for the Mandehars. Yes, oo. Yeah. Maganda tong question na to, no? Kasi dito talaga matetest. Pagdating talaga sa pera. Mm-mm. Okay? And alam niyo yung problema with profit. So masarap kumita. Tama. Sino gusto kumita? Taas ang kamay. Ako. Yes. But the thing is, yung kita in itself, ini-expose niya anong klaseng character meron tayo. Wow. Ini-expose niya anong quality ng heart meron tayo. Anong klaseng conviction meron tayo. And sometimes, nilalagay yan ni Satan to get our attention. Okay. Di ba? Sometimes, nangyayari yan para ma-destroy yung conviction natin in our commitment to God, no? Kasi may kikitain ka di ba? Doon yun by allowing it to happen in your life, in your business, be careful. Okay yung kumita. Okay naman. Gusto naman natin lahat yun, no? Tama. Pero kung magsasuffer yung purpose mo as a disciple, kung magsasuffer yung service mo to God, medyo pag-isipan mo uli. You know? Hindi mo naman sinasabing lahat, wag na tayong kumita. Real talk tayo. Pero there are still a lot of options. Di ba? Bakit ka makikipag-deal on a Sunday morning? Pwede namang Sunday afternoon. Nakuha niyo yung mga ganun, yung mga simple. Tama. Di ba? Hindi mo naman hinihindian. Legal naman yun. Tama. Di ba? It will help you and eventually it will also help our church. Kasi siyempre, tataas ang giving mo. Bakit hindi? Di ba? As long as, siyempre, lagi mong imi-measure doon. Di ba? Sabi nga, what would Jesus do? Yun. Di ba? Nabibili ba? Ito na lang, nabibili ba ang conviction mo as a disciple? O yung salvation. Kasi, di ba, bigyan ka ng 10 million sa table. Di ba? Pero i-assign, dadali ka sa tawi-tawi. May iwan mo ministry, may iwan mo family mo, etc., etc. Nandun ka sa malayong lugar. Di ba? So, anong gagawin mo, di ba? So, wala bang ibang paraan dyan? Di ba? Tingin ko naman, pag magdabating naman yung ganyan, meron naman mga negotiation skills na required para dyan. Di ba? In such a way na hindi maapektuhan ang conviction mo bilang disipulo ng Diyos. Yun ang importante, sir. Okay. So, hindi tayo measured yung pananampalataya natin by the amount na ginagamit yan, nagagamit ng world Tama. to attract us and to distract us. No, actually, hindi nga ina-attract ka, dinidistract ka. Possibly. Blessing so, ingat or a lang curse tayo pala. doon, sir. Tama, tama. Alright. Thank you. Mag-add Yan na yung add mo. Yes, lang Wes. si Yeah, Adeline. kasi yung profit talaga, kagaya nga sabi ni Marco, who doesn't want to gain profit? Kaya ka nga nag-business, di ba? Pero dahil sa disciple ka, nare-remind ka parate ng Matthew 6:33. Seek first His kingdom and His righteousness. Bago mo sabihin na, and all things shall be given unto you. Madalas kasi, and all things shall be given unto you, saya-saya natin. Pero ano nauna doon? Seek first His kingdom Tama. Bago yung all things shall be given. Sana yun ang mas inuuna nating basahin o ilagay sa heart natin. And from there, yung profit na yan, kasi yun din yung maganda talaga kasi doon mo kukunin yung imimit yung needs mo. Doon mo din makikita na ibibigay mo, i-share mo yung blessing mo Maraming nangangailangan, lalo na sa loob ng simbahan. So yung purpose mo, yung service mo, hindi dapat na ma-compromise yon. Dahil lahat nga, again, babalik tayo, steward tayo Tama. Grabe. You know what I realized sa sinabi nilang dalawa? Their faith is bigger than any profit na makukuha nila. Yun talaga. And the prophet exposes the heart.
Tama So rin that's yan. very insightful. Internally. We're down to the last question Last for the question. round Sige, table. Wendy. So the last question before we move on to the Mentimeter Q&A, no? Okay. So which or what biblical principle has helped you most in managing your business? So, Mondihars na lang. Mondihars? Yes. Okay. What biblical principle? Importante pag nasa business ka, you need to be fair. Hmm. You know, kasi I think that's one important principle that you need to have if you are in the business. Or maybe nag-work ka, no? Yes. Yung problema natin with under-deliver, over-promise. Okay. That's Diba? Yung feeling ng client, ng customer mo, argabyado siya. Parang, diba? Parang reality versus expectation. Mm. Diba? Yung pag dumating iba yung ine-expect mo. So, yun importante yun. Ano? One important aspect that, you know, if you would decide to go into business, dapat patas ka sa lahat ng bagay. In fact, we exercise over-delivery. Okay? Meaning, not only we meet customers' expectation, pero we exceed customers' expectation. Because we believe na pagka good yung service, good yung product, client will, by word of mouth, imo-multiply niyan by 7. Okay. Imo-multiply. Repeat line. Iba yun ha. Pag positive sa'yo, imo-multiply yan by 7. Pag negative, multiply by times 70. Wow. Delikado tayo dyan. Equation So, na. ingat Nakuha ka mo meron. yun? Yung ratio. Yeah, okay. importante yan. Siyempre may camera. Okay. All right, thank you. Yeah. Alright. Gusto mong Ate. mag-add na. Sige, ano yung Bible Yung Yeah, biblical principles that help you in managing your Gusto kong i-share business. yung scripture na nag-guide sa akin, sa amin. Sabi po sa Deuteronomy 8:17 to 18, "You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced the wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today." No matter how successful you are sa career mo or sa business mo, remember that it is God who gives you the power to produce and to produce wealth and give you the ability. Hindi tayo. Sabi nga nung nag-meeting tayo kami, yung sa Parable of the Talent, si God binigyan niya tayo ng, in-entrust niya sa atin yung talent. Hindi, yung talent, yung whatever yung meron tayo. At ang gusto niya ay maging good steward tayo. At kapag hindi natin to, alam natin na itong talent na to galing kay God. At kung hindi natin to gagamitin ng tama, kukunin niya to sa atin. Naway maging reminder sa atin to na it is God who owns everything. And even kung paano tayo kumikilos ngayon, yung money, yung energy, yung time natin, lahat yan si God dyan. Kaya dapat maging good steward tayo. Stewardship. Stewardship. That's a keyword I got from that. Ziva. Okay, sa amin naman, if the Bible speaks about holiness, tapos sa negosyo, dapat meron din tayong excellence. Minsan nasasabi natin, hindi naman ako perfect eh. Pero sa business, kailangan near perfect. Lalo na sa amin pagkain, kasi kung hindi talaga, mapipintasan ka talaga. Tapos dati, wala pa namang online wala mga review. Tahimik lang yung mga naman, masasabihin kagad nila sa'yo, no? Ngayon, tahimik lang sila pero may review na. Alam mo, you gave your best pero alam mo, may review ka na bad review. You have to do excellent talaga na give your best talaga. Para talagang mag-succeed ka. Huwag mong laging ang sinasabi sa akin ni Jess ito na sabi niya, wag kang don't go after sa pera. Alam mo, dapat ito kitain ko. Hindi. Go after excellence. And alam mo yun, everything will follow. Tapos, yung scripture na inano ko dito is about sa Galatians chapter 9. Galatians 6 pala, verse 9 to 10. Alam mo na, wag daw tayo mapagod. We don't get weary of doing good. Pero sabi niya, if we're going to have opportunity to help
especially daw sa believers, family of believers, gawin daw natin. Ano? Pero ang hirap tumulong, especially financially, kung medyo konti lang yung pera mo. Alam mo, part kami ng core, kami ni Marco, Eileen, and Peter and Minette, part kami ng council. Alam, nakitang-kita agad na, even Jessie, kasama namin sa council yan. And Rona. Alam mo na ang hirap na nakikita mo talaga yung pangangailangan ng simbahan. Right now, wala pa dito sa NCR na merong sariling building. Wala pa, no? And isa sa mga goal ko talaga namin nila Marco, lahat, even Jessie, kaya nag-put up nga ng foundation si Jessie, na magkaroon ng sariling simbahan ng tayo, no? Kailangan tayo 'yon. Ang kayo 'yon. Kailangan nga tayo yung pera dapat nasa atin kasi alam natin kung paano natin ma-manage. Isa sa mga pangarap ko 'yun na kaya nagsisipag talaga ako na to do business. Pangarap ko talaga magkaroon ng sarili tayo. Kaya kung lahat tayo rito doing a great job sa trabaho natin or business, sama-sama natin na sama-sama tayo, I think we could do that. Okay. Yeah, actually tama yung sinabi ni kung meron man dapat maging excellent, dapat tayo yon. Kasi we were given talents, di ba? May talents tayo, lahat tayo. Hindi man siguro pare-pareho. Kasi may nabigyan ng 5, may nabigyan ng 3, may nabigyan ng 1. Whatever talent binigay sa inyo, you have to use it. Para kanino? Para kay God, di ba sabi niya? Para makatulong tayo. And especially, sa atin sa church, tayo. Kasi we know how to use the money. And alam naman ni God na tayo yung marunong dapat talagang gumamit nun. So, we could help each other. Yan na. Thank you. Thank you. Okay, grabe. You know what encompasses the scripture na sinasabi nila to be excellent sa lahat ng ginagawa? In Luke, I remember, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. Kasi sobrang excellent nila with sila Kuya Jeric, you know, yung nila, transaction, they started small pero excellent. Sila Kuya Marco naman, under promise, over deliver all the time. That's right. 'Di ba? So napakagandang practices that we can carry on. That's right. And How about you? Yes, they shared very inspiring insights talaga. No? Mm-mm. I think we have room for the Mentimeter Q&A session. We will be able to accommodate 2 questions. No? So, if you haven't submitted your questions yet, sabi kanina may prizes, may gifts, I think, for those the brave and courageous. So, I think flashed. All right, let's read the question. Okay, ito na. Are we going over the questions muna? Or this is the question no? How would you deal with worldly or somewhat toxic employees or business partners? Yan. So sino mauna? Kuya Marco? Yeah, they both Yeah. have employees. Siguro. Baka ready na si Kuya Toxic, Marco diba? sumagot eh. Toxic. Sige, so ipapakausap natin sa HR yan. Toxic pala eh. Hindi kasi sa amin, we evaluate our people. Merong sa taas, may senior, mag-evaluate. Okay. Meron sa baba, mag-evaluate. And even yung ka-colleague niya, may evaluation. Wow, okay. Hindi Good practice. hindi isang perspective lang like yung superior niya, ganon, Mm-mm. towards employee. Pati kahit nga yung bago-bago 1 month pa lang, we also ask feedback. Okay. Diba? Kasi it might also influence yung iba na baka may maling culture na ipapass on. Okay. So nag-iingat kami doon. Okay. Alright. So yan. So kami plus HR. Ganun. Okay ba yan? Nasagot ba yan? Pwede, kuya. Oo. How do you deal with toxic? Nawala na yung question. Iba na to. Ito sa mga mag-setup Yan. sa mga magse-setup ng business, hindi niyo maiwasan 'yon. Hindi niyo maiwasan. Ang iwasan niyo na lang talaga ano yung kaya niyo i-control yung sarili niyo na tayo hindi maging worldly. Hindi niyo maiwasan yung mga tao na maging worldly, no. Pag mag-start kayo ng business, definitely magkakaroon kayo ng empleyado eh. Make sure, kahit isa pa lang empleyado nyo, mag-set up na agad kayo ng policy, ng rules. Ito yung oras ng pasok mo. Pag hindi ka pumasok, kailangan mong ganun para alam nila agad yung expectations nila. Tapos hanggat maaari, tama si Lynn,
mag-asawa lang kayong partner. Hanggat maaari, don't imitate yung ginawa ko namin noon na mga disciples kami, tas sama-sama kami noon. Nagkakatampuhan, nagkakaroon ng problema pag may partnership. Except kung maraming pera na lang kayo, you'll invest yung pera nyo, tapos ibang tao magtatrabaho. Pero kung kayo ngayon, kayo magtatrabaho, magkakaroon kasi ng silipan ng trabaho. Thank you. Very raw yung sinabi ni Kuya Jeric. Based on his experience, syempre. Tama naman. I think we wanted to touch on that actually nung we talked about challenges ng family business. No? Oo. A lot of questions were sent in through the Mentimeter pero ito at ang napili. Oo, Ito biggest na ang- risk. Yes. Yeah. So, Well, yeah. Actually, ang biggest risk, basahin ko Okay, muna ganito. niya, no? Basahin Yes, po okay. Kuya, muna niya. Kuya Basahin Marco, mo muna. pabasa muna ng Okay, Wendy. looking back, Okay, what was basahin ko the muna. biggest Alright. risk? So, yung question for the sake of our audience, no, is looking back, what was the biggest risk you took in your career and how did God guide you through? Yeah. Ganda. Ganito. Well, sige, tanong ko muna sa audience. Sino sa inyo nagpaplanong mag-business? Taas ang kamay. Ang dami. Alright. Okay. Pwede ba can I be honest? Okay lang? Okay, business is not for everybody. Pag hindi, wag ipilit. Pag hindi ka pa ready, hindi naman hindi, pero pag hindi ka pa ready, Okay. kasi sa totoo lang, yun ang biggest risk na papasukin mo. Ang sarap-sarap kaya nung 8 to 5, may sweldo ka, kinsinas katapusan, sure. Di ba? Pag out mo, wala ka nang okay ka na eh. Di ba? O, di mag-relax ka na. Pag business owner ka, 24 hours nagtatrabaho ka. Tama. Di ba? At yung pagpasok namin sa business, we also call this as our personal ministry. Kasi pag may empleyado ka, pati asawa niyan, iniisip mo. Tama. Pati pamilya niyan. Lahat yan iniintindi mo. So parang ministry mo na siya. Di ba? So, ang bigat ng role kung business owner ka, napakabigat nun. Tama. Yun lang, yung pag-manage lang ng sarili mong business, kailangan mo kumuha ng accountant. Dati hindi mo iniisip yun. Yeah? Kailangan mo magkasabit ng quarterly. Kailangan mo mag-renew ng municipal permit. Di ba? Akala mo pag kinita mo na okay na yun, hindi pala, meron pa pala, no? So yun yung risk na haharapin mo kung gusto mo pumunta sa business. No? So kung gusto yun ng details nun, andyan po yung number ni Jeric, no? Andyan yung kanyang Facebook account. Okay. Pakikontak lang daw. So, pero talagang, in life, talagang wala tayong magagawa. Life is about taking all the risk. Okay. Lahat naman yan, kahit sa pagmamahal, may risk. Okay po. Tama? Valentine special pala. Tama? February. Kahit naman sa pagmamahal, eh. Di ba? Nangyayari yun, eh. Lahat naman, it's a day-to-day, Tama yan. experience na Tama. lahat tayo. Pag tawid mo lang ng kalye, may risk. May risk. Okay. Di ba? Pero it doesn't mean na pag nandyan niya, mag-stop ka na. Di Di ba? Kailangan kasi matapang. Tama. In fact, yung pagiging disipulo mo, it's a risk na pinasok mo. Tama? Tama. Ano ba itong simbahan na to? Di ba? Parang, di ba? Parang, and yet, nagpabaptize ka, naging disipulo ka ng Diyos. Minsan, di ba, pag tawid mo, dun mo ma-realize, uy, oo nga, buti na lang nag-take ako ng risk. Yun. Di ba? So, ganun talaga. Life is about taking all the risk. Kasi, ang success, available lang yan sa mga matatapang. Pag mahina ang loob, hindi para sa'yo ang success, kapatid. Yun. Ang ganda Thank you. nun. Okay? Salamat. If God is with you, who can be against you? Ganon. Taking all the risk. How about si... Para si Jeric, matapang. Si Kuya Jeric, matapang ka na. Kukwento ko yung kung paano siya ka-risky. Yun. When we were starting, meron, ang nasa ATM na lang is 25,000. Ngayon, may isa kaming venue na gusto naming mapasok. But the thing is, nagpunta siya, tinanong, paano po ba kami pwedeng, sabi niya, ma-accredit? Sabi niya, kailangan maglagay kayo ng brochure. So, syempre, nagtanong kami. Yung sa brochure, pag nagpagawa ka, hindi ka nang papagawa ng 10 pieces or 100 pieces. Ang minimum was 5,000 pieces. And yung presyo ng brochure is yung natitirang pera sa ATM. Sabi ganyan, syempre ako si eto yung high risk, sige na, withdraw mo na lahat, pagawa na natin. Dad, wala na tayong pera. Sabi ko, pero
tama si Marco na yung business pang risky persons talaga. Pikit mata, talagang sabi ko, God, bahala ka na. Nagpa-print kami, and then we put that, doon nag-umpisa, na lumakas yung business. And we just prayed, sabi nga, God, kahit dalawa, kasi kailangan lang namin ng 2 event every month during that time para ma-cover yung mga fixed costs. Yun, nag-pray lang kami na sana kahit two events, hanggang sa every month tumataas siya. From there, never talaga, parang sabi ko, Dad, ibibigay natin lahat to. Sabi ko, ano mangyayari? Paano kung alam mo yan, parang ako yung taga-balas kay Jerry kasi talagang gusto niya ito, ganyan. Parang, teka lang, Dad, ando muna tayo. Hindi, kailangan natin to, ganun siya. And bless ni God yun, that was one of the riskiest thing we did para eloquent. Wow. Such a story to tell. Ayun, Ganda nun. Alam mo, when everybody's clapping, yes. it's not for the story, but they're clapping for God talaga. Parang, Yeah, act of faith God talaga. really eh. makes wonders. Oo. Okay, well, Kaloy, we're down to the end portion of the session. Sadly, no? For this session. For ang this session lang. dami talaga Oo. nating natutunan. So we're going to summarize our key takeaways. Okay. Ayun. And, maybe leave behind a challenge. So ano bang naging takeaway mo from this session, Kaloy? Aside from sa mga sinabi ko kanina, para hindi humaba, I just, kitang-kita ko how these two couples uphold their faith. Walang compromise. They stick on it, uphold their conviction, and God makes wonders sa negosyo nila and their life. Nakita ko rin that siguro married life can help. Nakita ko common denomination partner, great partner, Okay. common denominator, di ba? So sa mga viewers natin dyan, alam nyo na, di ba? I think there's a different segment for That's that. that's my key takeaway kasi you're asking me. Oh, di ba? Okay. How about your key takeaway naman? Ako naman, ang nakita ko, parang, in the world, ang daming opportunities really for profit. That's how, yun yung kalakaran sa world. But as disciples, we really need to be discerning and view wealth as that we are stewards of the wealth. Naman na primarily, ang lahat ng to ay galing kay God and that Tama. we've been entrusted that wealth. So, kitang-kita natin from their examples Yes. how they manage that wealth and paano nila napalaguto, paano sila binless ni God and that nag-overflow yun diba? And how they're able to use that wealth para din sa simbahan, para sa Yep. mga disciples. Giving back, kumbaga. Yes. All right. Nice. All right. So, Okay. that was a inspiring and powerful discussion po. And first half pa lang yun, Kaloy. So, Oo a nga eh. huge thank you to our speakers. Yes. So, before we move on to the next part, we'd like to take a photo with our speakers. Okay. All right.